God to na tumayo ako dito at mag-share sa inyo. Sabi naman sa akin, sandali lang to. So, 5 minutes, okay na po ba sa inyo yun? Okay na po yun. So, let's pray po muna. Lord, thank you po sa umagang ito, Panginoon, na pinagsama-sama niyo po ang bawat isa sa amin para pagpurihan ka. Lord, gabayan niyo po ako sa pagbigay ng mensahe ng buhay, Panginoon, na magmumula sa inyo. Gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang binigay po nila sa akin na title is The Cost of Being a Disciple. So, yun yung Luke 14, verse 25 to 33. So, pinili ko po yung Ate Janelle next na. Ayan. Yung isang verse na, and whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Ang sinabi po sa akin na topic niya is, di ba, syempre, Grandparents Day. So, kwento ko daw po sa inyo yung kung paano ako naging disciple ng mga lolo at lola ko. So, syempre, isa lang naman po ang aking lola at lola, si Mama Yoli at si Papa Doc. So, nag-start siguro yung journey namin ng bilang Christian is from nanay ni Mama Yoli na deaconess. Pababa sa amin hanggang ngayon, sa awa ng Diyos. So, yun po, nag-start po yun sa lola ko na kay Mama Yoli na nung bata po ako, sinasama niya ako sa Sunday school, sa mga bata. So, simula dati pa lang po, meron ng Sunday school ng mga bata, tsaka Bible study. Umaga pa lang, 8 pa lang po, nandito na kami ni Mama Yoli. Nakakasabay niya ako. So, ilang taon lang po ako nun, parang nasa 8 years old, nag-start ako ng 8, 9, ganyan. Sige, punta lang, kahit maaga. Kaming dalawa po, nagka-tricycle po kami niyan, papunta dito. So, from dito po sa nakatira kami dyan sa Villa, naglalakad kami dalawa, ganyan. Tapos nung nalipat kami sa Golden, nagka-tricycle na kami. Siyempre, malayo na po yun pag nilakad namin. Nakakapagod yun. So, nung time po na yun, siguro sa naaalala ko, kasi hindi ko na po masyado siyang maalala eh. Sobrang tagal na niya. So sa akin, ang pinakahuling naalala ko po sa kanya is, may isang Sunday na, so ewan ko kung ba't ako inaantok nun, pero ginising niya ako. Tapos, gumising naman ako. Siyempre, bata ka, pag nakita ka ng kahit ano yan, siguro kahit napag yan, pero pag inaantok ka, hihiga ka pa rin, matutulog ka pa rin. So natulog po uli ako pagkagising niya sa akin. Ngayon, ang sa naririnig ko lang po sa kanya, di ba, syempre, lagi kami magkasama. Ang sabi niya lang ng Sunday na yun, ihayaan mo na matulog yan. Sabay niyo na lang mamaya. So, hindi niya ako kasabay nung Sunday na yun. And, unfortunately, yun na pala yung last Sunday niya. So, yun. Huling Sunday na pala ngayon. And ang masakit doon, hindi nga ako kasama. So, hindi ako na Sunday school, hindi ako kasabay mag-tricycle. Siya lang yung pumunta. And yun na pala yung last na mag-uusap. Hindi kami nag-usap. So, actually, narinig ko lang yung boses niya na hindi niya na ako pinasama. Sabi niya, sige, dyan na yan. Hayaan mo nang matulog yan. Parang pinabayaan niya na ako matulog. So, yun yung pinaka-naalala ko sa grandparent ko. Ngayon, sabi niyo, paano napasa yung pagiging disciple? Yun po, yung pagpunta po namin ng Sunday school, tsaka ng Bible study, napaka-mahalaga po nung pangyayari yun sa buhay. Kasi syempre, kahit sabihin mong bata yan, naaalala na yung mga memory. Tulad po nun sa akin. Napaka-laking memory po nun sa akin na yun yung memory ko sa kanya. Sunday school, Bible study, pagpunta sa church. So, ganun din po yung parang binigay niya sa akin na ito yung gagawin natin. Ito yung maaalala mo ko. Dito mo ko maaalala. So, sa akin po, kaya po,
syempre, marami pa rin struggle yun. Hindi siya perfect na, dahil sinama ko ng lola ko, dire-diretso na ako dito. Dahil sinama ko ng lola ko, Christian na ako. Pure Christian ka na. Hindi po ganun. May mga struggles pa rin. Kahit ako po personally, may mga struggles din po kami. So hindi siya perfect na, dahil pinanganak kang Metodista, dire-diretso na. Hindi po ganun. May pwede na maglalaylo ka, pwedeng matitisod ka, pero ang pinaka-importante mong tinuro sa akin is bumabalik ka. So yun po. Sa awa ng Diyos, dahil po siguro sa pangyayaring yun, nakatayo akong may sarap niya dito. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ayan, nakikita niyo naman po, payat pa po si Mami dyan. Nakikita niyo po yung gitna. Ayan. Thank you, nasa-zoom. Ayan. So, pinalaki po nila kaming Kristiyano. Ayan, yun po si Papa Lo, tsaka si Mama Yoli. Ayan. Payat pa po si Mami dyan, no? Kita niyo po, si Mami po yung nasa dulo, baka di niyo po makilala. So hanggang, sige, ikot mo yung picture. Ayan. So hanggang ngayon, nandito pa rin po kami at sumasamba para sa Panginoon. Nakikita niyo po yung sinasabi na consistency. Pwedeng mawala kami paminsan-minsan, pwedeng malaylo kayo sa spiritual life nyo. Pero ang importante, bumabalik. Sa atin dyan, next slide. Sobrang konti lang bonus slide na yan, maniwala kayo. So God is like a grandparent to us, passing the tradition from one generation to another. So yung pagiging discipleship po, pinapasa lang siya na parang mga tradition lang. So bakit tayo nagkakaroon ng mga piyesta, ng mga kung ano-ano? Kasi tradition yun na yun. Sa Pilipinas po, bakit tayo lang yung may opo tsaka opo, di ba? Pagdating sa matatanda. Pero pagdating sa Amerika, wala naman opo, di ba? Parang ganun din yung tradition na ng pagkakakilala mo kay Christ. So from my grandparents ko, kay Papa Doc at kay Mama Yoli, napasa sa parent ko, na which is si Mami. And then pinasa lang din po sa akin. So nakikita niyo yung parang, kung kay Christ pa lang, kung sa kwento pa lang po ni Christ, yung kwento, napapasa na. So ganun po ka-importante yung pagpasa sa mga apo natin or sa mga anak natin nung words ni Christ. Kasi sa atin lang po pwedeng manggaling yun. Pwede siguro sa ibang tao, pero mas mabuti kung sa loob pa lang ng bahay, nasi-share nyo na. So, for example po, napasa po sa akin ni Papa Doc na is for example, alam niyo po yung takip ng kanin. Ayaw na ayaw po ni Papa Doc nang nakabukas yun habang kumakain kayo. Na pasa din po sa akin. Parang ako nakaka-conscious ako na pag nakabukas yung kanin. So, wait, sarang mo yung kanin kasi lalamig yan. Parang napasa niya sa akin yun out of nowhere. Hindi naman importante. Importante po ba yun? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa alam yung scientific doon. So, sa akin, importante ba? Ba't parang naman ako? Di ba? Unconsciously, naman ako. Ano ba po ba yung mga things na namamana nyo? Parang yung biglaan lang. Sa lola ko, siguro ang namana namin is yung pagiging family-oriented. Grabe yung family-oriented na hanggang alas 12, magkakasama po kaming pamilya kada Sunday. Yung pagod na pagod ka na, pero kailangan magkakasama kayo. Hanggang hindi nagsasara ang mall, kailangan magkasama. Hindi pwedeng hindi magkape. Kahit hindi ka nagkakape, magkape ka. Bibigyan. Wala kang pang kape. Sige.
bibigyan kita ng kape. Kahit 3-in-1 yan. As long as magkakasama po kayo. So, mga example sa personality din. Ayaw ni Mama Yoli nang madamot ka. So, namana din po namin yun. Hindi lang po halata, pero low-key madamot ako, pero bawal po madamot sa amin. Legit po yun. So, next, Ate Janelle. Mabilis lang. Nakaka 5 minutes na po ba? 6 minutes. Okay, thank you. 10 minutes, tapos to. Naghanap po ako ng ibang verse tungkol sa pagiging grandparent. Sabi ko, ito, nakita ko is Isaiah 40, tama ba? Isaiah 46, verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pagmuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Pagtanda natin, tayo naman ang magpapasa sa ng ating obligasyon sa Panginoon. Naniniwala po po kayo. Obligasyon nyo sa mga anak nyo at sa mga apo nyo ang ibasa ang faith kay God. Tama po ba? Sino po ba kasi ang matitira dito? Siyempre, kung lahat tayo na nandito, tatanda. Tama po ba? Lahat po ba tayo dito tatanda? Pwera kay TJ. TJ, matanda na kami lahat, bata ka pa rin. Lahat po tayo dito tatanda. Eventually. So, importante po kung ano yung iiwan natin. Lalo na sa simbahan na to, sa Villa Relita. Ano ang iiwan mong legacy? Pagka lolo ka na, kumari, ako po, lolo na. Ano pong iiwan kong legacy dito sa Villa? Ako lang po ba yung nandiyan lang, tabi-tabi, tingin-tingin. Ay, oo, yun yung laging nandun. Diyan, meron kayo ganun eh. Siya, ay, oo! Kilala mo ba si ganito? Sino yun? Hindi mo kilala. Pero pag sinabi, hindi, yung lagi nakaupo dun sa may dulo, sa may kaliwa, ay, oo, siya yun. Doon mo siya nakilala. Sa lugar na pinag-i-stayan niya sa simbahan. Ay, anong legacy ang iiwan nyo? Pagtanda nyo? Sa tingin niyo po ba kasama niyo yung family na nandito? Sa future na nakikita nyo? Sa tingin niyo, complete kaya yung family kong kasama kong magsisimba? Yung mga apo ko, kasama ko kaya? Ayun po yung isipin natin. Yun yung pag-isipan yung mabuti. Kasi ang tatandaan niyo po, kung ano po yung tinanim nyo, yun po yung aanin nyo. So, siguro marami dito sa atin na hindi po. Yung iba, yung anak, nakatulog, di nagsimba, di ayaw magsimba, okay lang, sige. Sisimba na ako. Sisimba ka. O, tanong niyo po yung sarili niyo, okay ka bang nagsisimba ng mag-isa ka lang? Okay ka bang nagsisimba ng dalawa lang kayo? Diba? Tapos, love tayo ni God unconditionally, like how our grandparents spoiled us. Naniniwala pa kayo? Parang sa mga lola natin nararamdaman yung grabing pagmamahal. Tsaka sa lolo. Tama po ba? Amen po ba? Si Papa Doc po, nung bago po siya ma-stroke, na may trabaho pa po siya na. Ang hilig po niyan mag-uwi ng peking relo. Alam niyo po yung peking relo, yung mga nakikita sa, sorry for the word, sa mga Muslim, ganun. Kasi sa may Robinson, naalala ko, nung sinusundo ko siya, meron pong tiyanggi doon ng mga relo. Yung mga tigti 300 na relo. So si Papa doon po, kada sahod po niyan. Kasi lingguan ng sahod yun. Kada baba ko doon, meron po laging moving relo. Dahil po nun si Boss Hyde sa relo. Kaso peke nga naman. Wala nang ano yun, tandil. Wala nang tandil. Automatic na yun, pagbaba niya sa LTO, Dok, eto na, pili ka na. Siguro napag-graduate na ako yung mga anak ng Muslim na yun. Sa dami ako ng relo na kuha niya. Pero ang point ko po is, kahit walang-wala na ako si Papa Doc,
kahit hindi na siya ganun ka-sharp sa pag-iisip niya. Lagi kanyang maaalala. For example, may makita lang po yun na nakakilala sa daan. Lagi po yung may bakong relo. Tapos iaalok ko. Gusto mo ba na relo? Eto, may relo ka dito. Hindi nyo ibebenta ha? Bigay mo yun, bigay niya. Ganun ho siya ka-thoughtful. So, yun sinasabi ko na yung grandparents na ini-spoil ka. Ganun din mo si Mama Yoli, okay magano. Pag gusto ko ng laruan sa Jollibee sa McDo, pag ayaw ko ni Mami, siya ho ang bumibili. Parang hindi natin deserve yung pagiging spoil nila ng ganun, no? Parang hindi natin deserve yung love ng ganun. Unconditionally. Wala nang pera si Papa to. Hindi na kaya mag-drive nun. Nag-GG-liner pa nga ako yun eh. Makabili lang ako ng relo. Sumasakay pa ako yun ng G-liner. Pero hindi natin deserve yun. Ganon din po si God. Hindi natin deserve yung love niya, pero binibigay niya pa rin, kahit pa paano. Hindi mo deserve mahalin ng ganito, pero binibigay niya. Ganon po siya magmahal. So sabi nga po, may nakita lang din po akong verse na si Ate Janet. And Proverbs 16:31. Since ayaw niyo po ng English, Tagalogin ko na lang po yan. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupit sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabanutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ang pagiging matanda po, hindi po siya hindrance sa atin, tatandaan niyo po. Sa mga lola't lola, huwag niyo pong iisipin na hindi niyo na-deserve yung ganito, hindi niyo na, okay, di pa ako. Hindi niyo deserve, hindi niyo na kaya yung ganito, hindi niyo na kaya ganyan. Kasi tandaan niyo po, habang tumatagal, mas lalo sumasarap. Habang tumatagal, mas lalo po tayo nagkakaroon ng experience. Tandaan niyo po yan. So habang tumatagal po, habang tumatanda ka, mas lalo ka nagiging ng experience. Mas lalong nagiging kaya mo. Sabihin niyo nga, kaya ko to. Sa mga may edad po, wag po kayong mawawalan ng pag-asa na sabihin niya na, for example po, sa family niya na hindi niya nakakasama, wag po kayong susuko na i-share yung word ni God. Wag kayong susuko na, sige, okay lang pala na ako na lang magsimba. Wag po kayong susuko nun. As long as may time mo kayo, kaya niyo pong i-share yan hanggang huling hininga. Meron kayong time. And last, at Janelle, thank you. I-share ko lang po ito. Grandchildren are the second chances our grandparents have to love you the second time around. Ibig sabihin po nito is, sa mga parents and sa mga grandparents, usually kasi magkaaway yan eh. Usually, yan din laging nagbabangayan. Bakit spoil lang anak? Sasabihin, kasi ini-spoil ng lolo-lolo na yun. Hindi yun totoo yun. Kaya ganyan mo galing yan. Kasi ini-spoil nyo. Hindi yun totoo yun. Tandaan nyo. Kaya lang nila ini-spoil yun dahil nakikita nila yung dating ikaw sa kanila. So, meron silang chance para mahalin ka ulit sa panahon, cute ka pa. kaya siguro yung nanay ko sa akin, medyo mainit na ang ulo kasi hindi na ako cute. Pero sampo niya sa future. Amen? Amen. So, bago po ako magtapos, meron lang po akong gustong gawin para sa aking parents na si Mama Yoli at si Papa Dog. Since wala na po sila. And ito pong awitin na ito is para sa kanilang lahat. Sa mga grandparents po na wala na, hindi na natin kasama. Meron po akong hinandang awitin para sa inyo.